So ayun, okay, KGX, yung sa akin lahat, tingnan nyo, tingnan nyo mga lodi, no? So nakita nyo yung video natin kagabi. So yung video natin kagabi, ang sabi ko, ang pinaka-resistance natin muna is 60. So far, ang ganda ng lipad niya, no? From 60, pumalo pa yan ng papuntang 62. Okay? So, gandang profit na yan kung sakali. And then, kung mapapansin nyo, after ng 62.5, rejected siya. And then, bumaba. Tapos, ngayon, kung mapapansin natin, etong area na to, bigla din bumagsak. Ibig sabihin, fake out. So, saktong-sakto din itong area na to. Diba? So, start pababa siya ngayon. So, titignan natin, ano yung pinaka-support mo ngayon kay GX? Etong area na to, si 56,600 mga lodi. Pero possible, once na makuha ulit si 60,000, bumaba yan hanggang 58,500. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, 60K, bumaba ng kalahati yan, mag-profit na kayo. Yun yung laging rules natin. Kaya tayo may guhit na marami, di ba? And then ito, pag pumasok naman ng 58.5, kumalahati man, profit na, di ba? Take profit na, tapos hintayin na lang si 56. Ganun lang naman kasimple yun, mga lods. Okay? So next, Hamster Combat News. Ano nangyari sa Hamster Combat News? Meron akong chinek dito. Ito. So, ano lang natin to? Research, no? Ito, syempre, sabi nga dito sa Hamster Combat, ito yung mga ibang katanungan eh. Syempre, nagsimula sila sa konsepto ng top to earn. Alam naman natin yan, di ba? Ngayon, kung mapapansin nyo, kaya lumaki yung community niya kasi dahil na-overhype siya. Diba? Ang dami nagsabi kasi na kikita ka dito kay Hamster Combat. Diba? So, kung mapapansin natin, yung ibang mga nag-promote nito, syempre, yung iba binayaran ni Hamster, binayaran ni ganito, binayaran ni ganyan. Sila yung kumita. Pero kung mapapansin nyo, yung mga gumagamit ngayon, sila ngayon yung frustrated, diba? Doon sa pamamaraan. Kasi automatic, ginaya nila yung sinabi ng mga ibang influencer na kikita ka dito, automatic 100% kikita ka dyan. Maglaro ka lang at mag-invite ka. So ngayon, wala pa nangyayari. Okay? So ano ba yung nangyari sa mini games natin? Ano ba yung ginagamit? Para saan ba yung mga mini games na to, di ba? Ano yung epekto ba nito sa airdrop, di ba? O sige nga, sa mga galing sa Hamster Combat, comment nyo sa ilalim kung ano yung epekto ng mini games na yon at ano yung magiging epekto nito sa airdrop. Di ba? Sige. Lahat ng mga basher natin dyan pagdating sa Hamster Combat, comment kayo sa ilalim, okay? Tapos syempre, tandaan natin, di ba, yung mga influencer din na automatic na nagsasabi ng 100%, dapat wag nilang ipakilala yung laro doon sa mga audience nila, no? Sa mga subscribers nila. Lalo-lalo na pag sinasabi mo na 100% yan, di ba? Hindi naman obligadong ipakilala eh, di ba? Kung ipapakilala mo ng tama, okay. Pero kung ipapakilala mo na hindi mo alam, yun ang hindi maganda. Diba? Katulad na nangyari sa Pixel Burst. Ito, diba? Ayan, yung Pixel Burst, no? Nabigo, no? Kung mabibigo, syempre, yung Hamster Combat, ano mangyayari sa ton ecosystem? Syempre, mag-setback. Magkakaroon ng pagbagsak ng token. Diba? Ang daming hamster, ang daming active users ng Hamster Combat. At sinasabi dito, 60% nung mismong allocation nila doon sa ilalagay nila sa airdrop. O sige, sa 6 billion, sabihin natin sa 6 billion, ilan na naglalaro? Sabihin mo na sa million, di ba? O, i-divide nyo na lang yun. So, yun yung makukuha yung airdrop. O, isipin nyo kung ilang piraso lang yan, di ba? Okay. Eto, sa Web3 community, sabi nila, sila daw yung nagpapalakas. Hindi sila yung nagpapalakas, di ba? So, kung mapapansin nyo, paano ba yung Web3 na ba yung tingin nyo doon sa nangyayari ngayon sa Hamster Combat? Hindi. Pero kung masaya kayo sa paglalaro yun sa Hamster Combat, good yun. Diba sabi nga natin, mas okay maglaro kung happy ka. Hindi ka doon sa makukuha mong pera dyan. Kasi once na yun ang thinking mo, yung lagi mong iniisip, makakakuha ako ng pera dito, at pag nabigo ka, sure ball yan, magiging basher ka dyan. Diba? Hindi katulad nung mga sabi ko nga sa inyo, mga traditional gaming. Sino ba yung mga traditional gaming? Okay, ito na. Dota, ano pa ba? Mobile Legends, COC, COD. So, yung mga yan, di ba nagiging masaya ka? So, may mga open world na masaya ka. Ikaw pa nga mismo yung gumagastos para doon. So, yun siya. Ngayon, kung ikaw maglalaro ka ng isang top to earn game or isang airdrop game at ang gusto mo lang makakuha ng pera doon at mag-i-invite ka nang hindi mo alam, di ba? Ayun yun ang hindi maganda, mga lodi, di ba?
Sabi pa nga nila, ang pagkangkin na kayo ang Web3 habang nagbabahagi ng data sa mga Web2 platform ay salungat sa prinsipyo ng decentralization. Tama. So, di ba, sabi nga dito, pakilinawin ang inyong pananaw at iwasan ang magkaroon ng huwag na natin sabihin, baka mabantay sa YouTube. Di ba? So, ayun siya. Okay? So, parang pagpo-promote lang to ng mga ibang influencer doon sa mga online casino. Di ba? So, parang wala lang. Kumbaga, syempre, hindi naman nila sinasabi na maglaro ka nito. Di ba? Hindi nila sinasabing ganun eh. Kumbaga, hindi kita pinipilit na maglaro nito. Pero pinapakita nila na nananalo sila. So, syempre, yung iba na umaasa na baka swertihin sila at subukan yung luck nila doon sa game na yon, wala na. Di ba? Nauubos na rin sila. Kaya nga yung ibang mga iniidolo natin before, hindi na natin idol ngayon. Bakit? Kasi sila na yung nanguna doon. Di ba? Sila yung nanguna doon sa mga online casino platform na pinapromote nila through social media or kung anong platform na gamit nila. Di ba? So yun lang. Ayan. Dapat, mas maganda, bigay ni Hamster Combat kung ano yung yung pinaka-detalye ng paggamit ng key. Ano ba yun? Para saan ba yun sa airdrop? Diba? So, yun yung isa sa mga titignan natin dito. Sana wag sila matulad dito kay Pixelburst, mga lodi. Kasi pag nabigo yan, ang Ton ecosystem, I think, babagsak dahil isa si Hamster Combat sa nagpalipad niyan. Okay? Saludo sa lahat mga pogi!